Mapagpalang araw, kaibigan. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Poimen. Tayo po yung mag-aharal, magsusuri ayon po sa nakasulat. Pero bago tayo papalahot, ayan muna natin tayo mananalangin. Kasi kailangan po yan. Hingin natin ang tulong ng Diyos at patnubay niya upang tayo ay turuan. Po, Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, kami po'y dumudulog sa luklukan ng iyong biyaya. Tulungan mo kami, buksan ang puso at isip ng bawat isa. Kung sino man ang may dalang kabigatan, Panginoon Diyos, iyong paghahanin. Kung meron po silang mga iba't ibang sakit, iyong pagalingin. Maraming salamat po sa iyo, Diyos, ay kami lubos nagtitiwala. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Atin pong papaksayin yung dito po sa Mateo. Tignan natin yung salita ng Panginoong Jesucristo. 7. Ito po. Marami rin pong gumagamit nito. Gagamit po tayo nito. Para hindi tayo makabasa tayong matino. Dito nakalagay sa Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, sabi ni Jesus, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Nasaan daw po ang kanyang Ama? Maliwanag ang sabi ni Jesus ay, ulitin natin, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Saan daw ang kanyang Ama? Nasa langit. Maliwanag po, ano? Nasa langit. Dito po sa Mateo pa rin, 16. Yung eksena ni Pedro. Ito. Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo po si Juan na taga-bautismo. Sabi naman po ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. 17. 15. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inahayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ayun. Dalawa na, no? Ang sabi niya, nasa langit ang aking Ama. So, kung sa testigos po, sa korte, yung dalawang testigos, matibay na po yun eh. Matibay na. Kaya ang sabi ni Jesus, nasan daw ang kanyang Ama? Nasa langit. Tignan pa natin dito sa 1. Sa 17, babasahin po natin. Tinitignan lang natin yung salitang ang Diyos nasa langit. 17:1 ng 1.
Sinabi ni Jesus sa mga pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang luwalatiin ka niya. Saan po tumingala si Jesus? Sa langit. Anong tawag niya? Ama. Ulitin natin. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang luwalatiin ka niya. Yung tatlong passage na binasa natin, si Jesus nandito po sa lupa, nangangaral. Hindi po ba matibay na ebidensya yan? Na ang kanyang ama ay tagalangit. Ano po? Nasa langit. Samantalang siya nandito sa lupa. Ibig sabihin, nandito sa lupa, mayroong Diyos sa langit, yung kanyang ama. Yung mga ibang nagtuturo po, yung mga Trinity. Si Jesus daw yung ama, si Jesus daw yung anak, si Jesus pa rin yung Espiritu Santo. Parang 3-in-1 na kape po, sabi nila. Parang itlog. May balat, yung shell, at saka yung first layer ng balat, at saka yung laman. Ganun po nila kinukumpara ang kadyosan ni Jesus. Ang tawag po doon, Trinity. Ang sinasabi ni Jesus, hindi Trinity. Ang sinasabi niya, ang kanyang ama ay nasa langit. Tingnan pa natin dito sa 1. Tignan natin, ano? So, 1, chapter 5. 17. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, ang aking ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon, at gayon din ako. 18. Lalo naman pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama, at sa gayoy pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Anong sabi ng mga Hudyo kay Jesus? Pinapantay ang sarili sa Diyos. Hindi po pinapantay. Talagang Diyos po si Jesus eh. Siya po yung anak. Tignan ninyo Basahin natin marahan. 1:5-17. Ngunit sinasabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon. Gayon din ako. 18. Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama. Sa gayon ay pinapatay ang kanyang sarili sa Diyos. Grabe, ano po? Grabe ang hindi nila paniwala kay Jesus, yung mga Hudyo, kababayan niya. Tignan pa natin dito sa 1 pa rin, 10:31. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuin si Jesus. 32. Kaya sinabi niya sa kanila, marami akong pinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? 33. Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayon tao ka lamang. Yun. Ang paniwala po ng mga Hudyo ay tao lamang si Jesus.
Hindi sila naniniwala kay Jesus na kanyang ama ay ang Diyos. Kasi pag naniwala sila, lalabas si Jesus ay Diyos. Hindi naman po problema yon kung maniwala kang si Jesus ay Diyos. Talagang Diyos po siya. Anak siya ng Diyos na buhay, ang sabi po ni Pedro. Nang tanungin niya si Pedro, Pedro, para sa inyo, sino ako? Ang sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Maliwanag ang sagot ni Pedro. Anak ng Diyos na buhay. Nasaan daw po ang Diyos na buhay? Nasa langit, na tinatawag naman ni Jesus na aking ama. Maliwanag po, ano? Okay. Dito po sa Mateo 17, tignan pa natin ang nakalagay. Mateo 17:1. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Abang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagpaliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputihan ng kanyang damit. 5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Meron pong narinig na tinig sa hulap. Ang sabi ng tinig sa hulap ay, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ano po? O sino po yung nagsalita sa hulap? Nang sila po ay babahan ng hulap, natakpan sila eh. Wala silang makita at nagsalita yung tinig. Ano po? Doon po sa ikalawang Pedro, ang sulat ni Pedro, 1:16. Kasi si Pedro po yung nagsasalita eh. Tignan naman natin yung ikalawang Pedro, 1:16. Ito po, ano? Ikalawang Pedro, 1:16. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Yesukristo ay hindi namin ibinatay sa mga halamat na katalamang ng tao. Nasaksiyan ng aming mga mata ang kanyang kadakilahan, 17, nang tanggapin niya mula sa Ama. Ang karangalan at kaluwalhatian, ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. May nagsalita po sa langit. Isipin niyo po, nasa isang bundok po silang mataas at nang malukuban sila ng hulap, may nagsalita sa langit. Isipin niyo po, gaano kalayo ang langit sa lupa. Pag nasa lupa ka, hindi mo makikita ang langit. Kahit magandang timplada ng mata mo, kahit na sinasabi nilang 20-20 ang kanyang bisyon. Pero narinig ni Pedro yung nagsasalita mula sa langit. Ito nga po kaya natin binasa ang sulat ni Pedro kasi nga po siyang nagpapatunay. Ulitin nga natin, ano po, napakaganda. 2 Pedro 1:16. Ang ipinahayag namin sa inyo, ipinahayag namin sa inyo. Ibig sabihin yung nangyari doon sa bundok na mataas, sinasabi ni Jesus sa panahon niya, sa kanyang pangangaral. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Yesukristo ay hindi namin ibinatay sa mga kata lamang ng tao o alamat. Nasaksiyan ng aming mga mata ang kanyang kadakilan. Nasaksiyan ng kanilang mata.
17, nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kalwalhatian. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kalwalhatian ng langit at nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. 18. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. 19. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniwala na ipinahayag ng mga propeta, makabubuti na ito'y pagkukulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito'y sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin ng umaga. So maliwanag po yung narinig, nakita. Yun po ang ipinahayag ni Pedro. Tinanggap po ni Jesus, yung kalwalhatian galing sa Diyos. Anong sabi ng Diyos? Ito, minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ngayon, ang dami pong reliyon ngayon. Naglipa na ang sekta ng mga reliyon. Iba't ibang pangalan, iba't ibang grupo, iba't ibang parang parang kabuti lang, nagsilitawan. Na lahat naman sila nagsasabi, ako ang totoo, kami ang tama. Pero bakit nagdidebate sila, may nananalo, may natatalo? Kung pare-pareho tama, di sana walang talo. Pero meron pong natatalo sa debate about religion. Sa bagay, sa panahon ni Jesus, marami rin po siyang kadebate. Si Jesus ang kadebate nila, talagang hindi sila lulusot doon. Kasi, anak ng Diyos si Jesus Si Satanas nga pinagsabihan ni Jesus, hindi matagalan ni Satanas ang salita ni Jesus. Nilayasan nga si Jesus Sa chapter 4 ng Mateo, yung pagtukso, nakasulat din sa Lucas chapter 4 yun. Nagkataon, pareho po sila chapter, Mateo at saka Lucas. Kung meron kayong Biblia, basahin nyo po. Hindi nga natagalan ni Satanas na pinangangaralan siya ni Jesus. Ang ginawa ni Satanas, at iniwan siya ng dyablo. Talagang hindi. Pagkatapos yung mga tao sa panahon niya, dinidebate, yung mga eskriba, pariseo, hindi po sila lumulusot kay Jesus. Okay, balikan natin yung ating paksa. Sa chapter 7 ng Mateo. Inano lang natin yung kung sino si Jesus, Tinatawag niyang Ama ang Diyos at tinatawag ng Diyos si Jesus na kanyang anak. So, ibig lang sabihin po, kung ang Diyos ay tagalangit, naturalmente, tagalangit din si Jesus. Ang totoo niya, bumaba po siya mula sa langit at bumalik din sa langit. Tingnan muna natin yung 1:13. Bumaba nga ba si Jesus? Okay. Para lang makita natin. 1:13. Anong nakalagay? Ito. Walang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Maliwanag po, Bumaba si Jesus mula sa langit at umakyat siya mula sa langit, bumaba at bumalik sa langit. Kailan siya bumalik sa langit? Nang natulan siya kamatayan dito sa lupa, namatay, inilibing at nabuhay na maguli, nanatili sa lupa ng 40 days, nagturo sa mga apostol. Then, after that, umakyat siya po sa langit. Kaya maliwanag po, na si Jesus po taga-langit. Kaya kung si Jesus taga-langit, lumalabas, anak siya ng Diyos. Kung ang Diyos ay Diyos, natural ang kanyang anak ay Diyos din po, gaya ng Diyos. Dito po sa Gawa 11:1. 1:11.
Eto. Dito po sa Gawa 1:9. Pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit, habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. 10. Habang sila ay nakatitig sa langit at siya ay iniakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. 11. Sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya sa langit. So maliwanag po, ang Diyos ay tagalangit. Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tagalangit siya. Nang tumingala si Jesus sa 17:1, Ama, saan siya nakatingin? Sa langit. Sinugo lang dito sa lupa at bumalik din po sa langit. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay tagalangit, si Jesus din po ay tagalangit. Kung ang Diyos ay Diyos, ang kanyang anak ay Diyos. Parang ganito lang kasimple. Ako, tao. Ang tatay ko, tao. Nanay ko, tao. Nang sila po'y mag-asawa, ang naging bunga ako. Tao rin gaya nila. Kayo pong mga nanonood ng video, ang nanay at tatay ninyo ay parehong tao. Kayo po ang naging bunga. Tagalupa tayong lahat. Si Jesus po tagalangit, hindi tagalupa. Sabi niya, ako'y bumaba sa lupa. Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Mahirap po bang unawain yan ang salita ni Jesus? O sadyang pinamangmang kayo ng inyong mga founder, ng inyong mga ministro? Huwag po, magbasa kayo ng Biblia. Huwag kayong magpahuto, huwag kayong magpaloko. Kumbaga sa salitang kawalang yan sa kanto, huwag kayong magpagancho. Ano po? Magbasa kayo ng Biblia. Kahit anong Biblia. Lahat naman yan, Biblia yan, gamitin nyo po. Ako, ginagamit ko, poemen, ang Biblia ng mga pastor. Tanong nyo, pastor ba ako? Hindi po, brother ako. Pero pag nagtuturo na po ako, nagsishare ako ng Word of God sa iba, ako po'y gumaganap bilang pastor. Kaya ang tawag nila sa akin, pastor. Masama bang tawagin nila akong pastor? Hindi po. Hindi ako sinasabing ako po'y pastor. Hindi ako sinasabing ako po'y ganito, ganyan. Hindi. Kung minsan sabi ko nga sa mga bata, tawagin nyo na lang kuya. Yung iba naman, ang tawag nila sa akin, tatay. Nung araw po, tawag sa akin, father. Hindi po ako makapaniwala. May tumatawag sa akin, father. Akala nila, father daw ako. Kasi nga po, kalbo. Ang description nila sa mga pari pala, kalbo. Di baling kalbo, gwapo naman. Okay, maliwanag po, Nagbabasa tayo ng Biblia, walang labis, walang kulang. Ini-establish lang natin si Jesus. Kung sino si Jesus? Si tagalangit, bumaba sa langit, bumalik sa langit. Anak ng Diyos na buhay, anak ng Diyos sa langit. Kaya ang tawag niya sa kanyang ama ay Diyos, aking ama. Pero yung mga Hudyo po, hindi sila naniniwala sa kanya. Hindi sila ikaw tao lang sabi nila tao ka lang. Talagang madihin ang kanilang salita, tao ka lang. Gusto nila kagaya niya sila, tao. Hindi po, may pinagmulan kasi ang Panginoon galing sa langit. Isinugo ng Diyos para matubos po ang ating mga kasalanan. Actually, nung bumaba siya dito sa lupa, wala siyang katawan. Paano po siya mayahandog sa kasalanan natin kung hindi siya magkaroon ng katawan na gaya ng katawan natin? Yan po bang katawan natin po pwede sa langit yan? Hindi po, walang katawan.
laman at buto, wala pong parte sa langit. Kaya hindi po tayo po pwede, ano? Kaya si Jesus hindi po tao. Pag sinabi mong siya tao, meron siyang laman at dugo, gaya natin. Pero pwede bang tumira ang tao sa langit? Hindi po. Hindi tayo pwede. Dito lang tayo sa lupa kasi galing tayo sa lupa. Kaya babalik tayo sa lupa. Ang sabi po, nagmula tayo sa lupa, babalik tayo sa lupa. Tingnan natin sa 10. Hebreo chapter 10, verse 5. Dahil diyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig. Naparito sa daigdig. Ibig sabihin, hindi po siya taga-daigdig. Naparito sa daigdig. Kung si Jesus po ba ay taga-daigdig na o itong mundo natin, paparito pa ba siya? Halimbawa, gaya natin tayo galing sa lupa. Kung ang paniwala mo kay Jesus ay tao, hindi galing din siya sa lupa. Taga-daigdig siya. Hindi nga siya taga-daigdig eh. Huwag na pong matigas ang ulo, ano? Huwag na po kayo magipag-argumento sa Biblia. Ako, argumentuhan niyo ako, hindi. Ang Biblia po. Hebreo 10:5. Dahil diyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga panghalay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo nahibig sa dambana ay dalhin. Hindi mo kinalugdan ng mga handog na sinusunog, at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan, kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging andog. Yun. Inihanda ang katawan ni Jesus. Ang Diyos po nagbigay ng katawan. Dito po sa Hebreo chapter 10 verse 5 and 6 ang binasa ko. Wala po siyang katawan nung dinala dito sa lupa si Jesus. Dilagyan siya ng katawan ng Diyos. Yun po yung katawan na ipinanganak ni Maria. Kaya tinatawag ni Jesus ang kanya sarili, anak ng tao. Kaya ang tanong niya kay Pedro, anong pagkakilala ng mga tao sa anak ng tao? Ikaw po ay isang propeta, si Juan Bautista, si Jeremias. Kasi tao. Yung pinanganak ni Maria. Kaya tinatawag siyang anak ng tao. Pero nang tanungin ni Jesus sila Pedro, para sa inyo, sino naman ako? Sinabi ba ni Jesus, ikaw ay tao? Samantalang face-to-face niyang kausap si Jesus, hindi naman. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Face-to-face niyang kausap si Jesus sa panahon na yon. Ba't hindi sabihin ni Pedro, ikaw naman, Panginoon, tao ka na nga eh, nakikita kita, naihipo kita, nakakasalitahan kita eh. Hindi. Kasi nga po, pinahayag ng Diyos kay Pedro, sino si Jesus? Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Diyos po ang nagpahayag kay Pedro. Kasi doon sa sumunod na talata, ang sabi ni Jesus, mapalad ka Simon na Barjonas, na anak ni Onas. Hindi pinahayag sa iyo nito ng laman at dugo, kundi ng aking ama na nasa langit. O sino nagpahayag? Ang kanyang ama. Kaya pag nagkamali kayo ng inyong pananampalataya, hindi nyo tinanggap si Jesus bilang anak ng Diyos at Diyos na kagaya ng kanyang ama, eto po, magtatapos na po tayo. Ano? Kayo mga kaibigan, i-share nyo na pong i-share ito para mabuksan ang isipan ng mga iba. Nakakalungkot, gumagamit sila ng Biblia, sumasabi sa mga reliyon. Pero naloloko lang. Niloloko sila ng mga tao. Kaya lagi ko po sinasabi, huwag kayong magpaloko, magbasa kayo ng inyong Biblia. Wala naman po pinagbawal basahin ang Biblia. Sila lang ang nagsasabing bawal. Kasi nga po, ayaw nilang matuklasan nyo yung katotohanan. Basahin na natin. Chapter 7, sa 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ang sabi ni Jesus, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit.
Kahit tawagin po pala natin si Jesus ng Panginoon, Panginoon, kung di natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, wala rin. Sayang. Ito, maliwanag, oh. Hindi ka papasok sa langit, sabi niya. Talagang specific, absolute. Saan ka daw? Saan? Ito. Hindi ka papasok sa langit eh. Kaibigan, saan ka papasok? Hello? Ito. 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamahan. O, kita nyo po. Gumagawa pala ng kasamahan itong mga taong ito. Kapag hindi nila sinusunod ang kalooban ng Diyos. Anong sabi ni Jesus? Sa 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamahan. Ibig sabihin, wala kang kaugnayan kay Jesus, wala kang kaugnayan sa langit. Si Jesus lang po ang makapagdadala sa atin sa langit. 1:14. Ako ang dahan at ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ngayon, ayaw niyong makinig sa Diyos? Ayaw niyong tanggapin yung nakasulat sa Biblia? Kailangan lahat po na nakasulat sa Biblia, paniwalahan po ninyo. Maliwanag po. Sinabi ni Jesus, siya po ay Diyos. Ngayon, kung naghahanap pa kayo ng katibayan, bahala na kayong maghanap. Kung meron kayong mabasang sinabi ni Jesus, hindi ako Diyos, yun ang paniwalahan nyo. Pero pag sinabi ni Jesus, ako'y Diyos, maniwala kayo. Sinabi niya, inulit lang ng mga Hudyo. Tignan nyo, gusto nyo ulitin ko rin? Babasahin ko. Ito po, pinahayag ni Jesus at inulit ng mga Hudyo. Si Jesus ba nagdeklara siya na siya ay Diyos? Opo. Chapter 5 ng 1:17. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. 18. Lalo naman pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayoy pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Maliwanag. Ginulit lang ng mga Hudyo yung sinabi ni Jesus. Ang galing mag-copy-paste ng mga Hudyo, ano? Pero hindi po nila matanggap talaga yan. Kaya pagdating po sa 1:10:31-32, anong sabi? Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuin si Jesus. 32, kaya't sinabi niya sa kanila, marami akong pinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama, alin sa mga itong dahilan at ako'y inyong babatuin. 33, sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayon tao ka lamang. Maliwanag po, ano? Nire-replay lang nila ang katotohanan about Jesus. Sino si Jesus? Anak ng Diyos na buhay. Kung ang Diyos ay Diyos, si Jesus ay Diyos. Marami pong salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan ayon po sa appointment, ang Biblia ng mga pastor, kung ano po yung aming natungayan, nabasa sa liwanag. Maraming salamat po. Buksan mo po ang mga puso at damdamin ng mga taong manonood ng video ito, Panginoon Diyos. Kung sila man po may dalang kabigatan sa buhay, iyong paghahanin. Kung sila man po may dalang mga iba't ibang sa karamdaman, iyong pagalingin. Tunay nga po sa iyo, Diyos, ay walang imposible.
Maraming salamat po. Ito po ang inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang inyong programang Ang Kasaysayan ng Hiwaga. Bakit Hiwaga po? Tapusin niyo po ang munting video ito at makikita niyo po ang kasaysayan ng Hiwaga. God bless us all po. Ano? God bless. Kaibigan, i-share nyo lang i-share ito. Lalo na sa mga taong hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. Malay nyo, makatulong po kayo sa kanila. God bless us all.